Okay, pwede ko to siya i-delete. Okay, operating system. Okay. Ang gagawin ninyo ngayon sa last exercise ninyo, you're going to create a topic of how to use Windows 7. Okay, Windows 7. Okay. So, ang gagawin natin dito ngayon, ganito. Sakit mong good kaya kung lawas ato. Okay, follow lang ha. Okay, I'm going to insert a link. Okay, maglalagay ako ng another word art. Okay, lagay natin. Running programs. Okay. Maglalagay ako ng dalawang links dito. Follow lang ha. So I will give you up to Saturday tomorrow to finish this one. Okay? Pwede nyo to gawin actually kung wala kayong computer sa bahay, sa internet cafe, or pwede rin dito sa school. Later siguro, this afternoon, pwede kayong pumasok dito sa activity period. Meron silang activity period dito sa ating department. So pwede kayong pumasok dito mamayang hapon. Okay, so ilagay natin running programs. Okay. Creating files. Folders. Okay. Okay, word art. Ganyan lang ha, word art. Okay, we have here links. Okay, first, follow lang ha. So, ganito din yung gagawin ninyo sa last exercise. Okay, how do we run programs sa ating Windows 7? Operating systems. Lagay ko na lang ha, Windows 7. Kung same ang cannot. I will reduce the font size. Ha? Cannot afford them. Masyadong malaki. Buy them to uniforms and give them. Okay, yan. Para sakto lang. Okay, how do we run program sa Windows 7? Kailangan ninyo ipakita dito. Okay, first, I will create a new slide. Okay, I will insert a new slide. Okay, new slide. May bagong slide na ako. Okay, and then you need to copy this one and maybe place this one dito sa the same slide. Pwede rin, ganito, example. I can right-click this one, duplicate slide. So may dalawang slide ka na identical. And maybe you can just remove this one. Okay, so meron kang isang slide na parang blueprint. So ilagay mo lang duplicate slide, duplicate slide. Okay, ganyan lang. Para lahat ng slide mo merong title. Okay, ganyan kasi yan dapat. Okay, how do we run programs? I-minimize ko lang. Okay, kailangan natin ipakita sa user ang actual environment ng Windows 7. So to do that, you need to click or press sa keyboard, press print screen. So pag-press ko sa keyboard ng print screen, okay, you press print screen sa keyboard and open MS Paint. Okay, ito yung ating MS Paint. Okay, tapos mag-paste ako dito. Okay, paste. Ito yung aking screen na capture. Diba? Na-capture ko yung screen. Okay, so ang gagawin ko ngayon, I'm going to select this one. Okay, I will be doing a selection. Yun siya, select. Okay, select. Copy. Ilalagay natin dito yan. Paste. Okay, nakuha. So, how do we run programs? So, ilalagay ninyo dito
Okay? Ito daw ang i-click natin. So, I will insert here something. Maglalagay ako dito. Okay. Ilalagay ko dito. Click the start menu. Okay. To show list of programs. Okay, this is just an example. So I can reduce this text size. Okay, para nakuha. So ito daw ang ating i-click. By the way, pwede ko rin yan siya i-edit. Example, mag-edit tayo. Okay, lalagyan ko yan siya ng something. Maybe an arrow. Okay, lalagyan ko ng arrow, di ba? Pilit ko lang ha. So, ang arrow na ito is color red. Okay, tapos i-point ko dito. Okay, pwede ko na yan siya i-copy. Teka. Okay, ulitin natin. Okay, copy, tapos delete this one, paste. Gusto sila mga itatrabaho, hindi mo dawat sa ila. Okay, so makita nyo, may arrow na siya. Ay, nakatigulang. Ibig sabihin, click the start menu to show list of programs. So, ibig sabihin, i-click daw yan ba? Okay, i-click daw. Muna nila. Okay. So, anong gagawin niya next? Okay, so syempre, you will show detailed instructions. Tama, bitaw nun. Saan nila Okay, so, ganyan. So, print screen, ulitin ko ha. Saan nila pagtrabaho kung ma-apply sila may mo dawat sa ila. For example, you need to set something. Uninstall. Okay, ang uninstall program is ito. So, you just press print screen sa keyboard. Tapos, space. Okay, lagyan nyo ng arrow. Okay, kagaya nito. Lagyan ng color. Pwede nyo to siya magalaw ba ito siya? Hindi pwede. Rotate. Rotate. Hindi pwede. 45 degrees. Okay, ayan. Tapos, select. Select. Okay, copy. Lagay nyo dito sa Microsoft Word, paste. Okay, so nalagay yan siya doon. So meaning, it will show sa slide paano mag-run ng programs. Okay? So, ito yung gagawin ninyo. So, you will show base sa screen. Ika-capture ninyo sa screen. Okay? If you click this one and install, it will show a list of programs. Print screen lang sa keyboard. Okay? Tapos, punta sa MS Paint. Paste. Okay? Ayan, meron ka na, na-capture mo na yung screen. Tapos, mag-select ka ng ano dito, mga objects. Pwedeng arrows. Okay, tapos select, i-capture mo, copy. Tapos, i-paste mo sa isang slide. Okay, pwede mo yan siya i-resize by the way. Okay? So, ang gagawin ninyo na slide, how do you run programs sa Windows 7? How do you create files and folders sa Windows 7? How do you install programs? So, you know naman how to install programs, di ba? You know naman how to create files and folders and how to run programs. So, sa running programs, magbigay ka lang ng example kahit anong program.
It can be like a word processing program. Pwede rin, so just create examples how to use Windows 7. Okay? Questions? Ganito lang gagawin ha. For example, ika-capture mo ang creating folders. Kagaya niyan. Yan ang gusto mo i-capture kasi this is how you create a folder, di ba? So right-click, tapos print screen. Punta ka sa MS Paint. I-paste mo, paste. Ayan, na-capture mo. Okay, lagyan mo ng arrow, like for example. Ayan, kasi yan daw yung i-click ng user. Select. Copy mo yan. Okay, tapos punta ka sa Microsoft Word. Paste. Okay, ayan, na-capture mo siya. Diba? So first, step by step ito ha. After right-clicking, yun naman, tapos folder and everything, step by step yan. Hindi pwedeng nag-skip ka ng procedure. Okay? Okay, alam na? So, ito usually ang binibigay if you need to teach somebody how to use Windows 7. Like for example, mga kinder, elementary. Siyempre, di sila marunong nito eh. Sa inyong kaso, okay lang. Kay college na kayo eh. But if you need to give instructions sa audience ninyo na mas younger, siyempre, tuturuan mo sila paano gumawa ng folder, paano gumawa ng install ng programs. Okay? So, gagawa kayo ng links. How to install programs. So, makita ninyo, nalagay na siya dyan. Okay? Questions? Make sure you add instructions like this, for example. Click the start menu pointing to the arrow, di ba? Okay? Okay. So, ganyan ang nagabigay ng instructions, step by step. Questions? Sir, paano pag iba ang OS ng computer? Okay lang, kung ibang OS nyo, Windows 8, ayaw nyo ng 7, okay lang. Ilagay nyo dito, Windows 8. Paano pag Apple, sir? Lagay lang, operating system, Apple, Mac, Leopard, OS X, lagay nyo dyan. Okay, kahit na Mac pa yung computer nyo, may print screen yan, tapos may paint yan, di ba? Ito? Yan apat ang... Asan? Okay, pwede kayo maggawa ng inyong sarili. Kung ayaw nyo ng running programs, kayo bahala, pwede iba. Ano ang topic, sir? Basta kahit how to use yung operating system na yan. Kung gusto nyo, Windows XP, lagay nyo dyan, Windows XP. Tapos magbigay ka ng at least 3 na operation na pwedeng gawin sa Windows XP, for example. Okay? So kung gusto nyo Mac, ano man ang pwede gawin sa Mac, ilagay nyo dyan, running program sa Mac, creating folder sa Mac, okay? Or Apple, ano ba yan? Okay, basta merong screen capture. Basta may screen capture ha. What time tomorrow? Whole day, tomorrow, up to 12 a.m. Up to 12 a.m. Okay. Questions? So, alam na ang gagawin? Ha? Ano? At least 3 na operations na gagawa sa operating system na ito. Lalagay dyan. Sa Moodle, create a link sa Moodle where you can upload the file. Anytime, basta bukas. Okay? Questions? So, see you exam next week, Monday. If you have no more questions, you can go. See you next week. Sige, you can go.